Sa kwentong ito matutunghayan natin ang kakaibang karanasan ng batang si Ria at ang kanyang misteryosong kaibigan na duwende, si Lakay. Ang mga kwento ni Lakay ay tila may dalang babala at simbolismo na unti-unting naglalantad ng katotohanan tungkol sa kalagayan ni Ria. Habang lumalalim ang kwento, mararamdaman mo ang bigat ng sakripisyo at ang hindi maiiwasang kapalaran na naghihintay sa kanya. Alamin kung paano nag-iwan ng bakas si Lakay sa buhay ni Ria at sa kanilang pamilya sa isang kwentong puno ng hiwaga at lungkot. May kilala akong batang babae na nakaranas ng kakaibang pangyayari sa buhay niya. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan ng batang ito para sa privacy ng pamilya niya. Pero tawagin na lang natin siyang Ria. Inosente pa si Ria noong mangyari ito. Tingin ko nga ay inosente rin siya sa mga nangyayari sa kanya. Ayon sa mga magulang niya, may sakit daw si Ria at araw-araw silang nag-aalala para sa kanya. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung sakit na yon, pero halata mong hirap na sila. Basta ang alam ko ay ginagawa ng mga magulang niya ang lahat para gumaling siya. Isang araw, kinuwento ni Ria sa mga magulang niya na may duwende raw na bumibisita sa kanya sa kwarto. Tuwing hapon daw, biglang lumalabas mula sa ilalim ng kama niya yung duwende na parang walang ka-effort. Malaki raw yung tenga at kulay lupa ang buong katawan, kaya nung una, sobrang kinabahan si Ria. May suot din daw itong damit na gawa sa dahon. Nung una raw na makita ni Ria yung duwende ay natakot siya. Pero nagsalita raw ito at sinabi sa kanya na hindi siya dapat matakot dahil kaibigan ito. Ang pangalan daw ng duwende ay Lakay. Nagtaka raw si Ria kung bakit Lakay ang pangalan ng duwende. Pero sabi raw nito ay hindi na mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga ay ang mga kwentong sasabihin niya kay Ria na tuwing naririnig niya ay parang may kakaibang init na bumabalot sa puso niya kahit papaano. Nung sabihin ito ni Ria sa mga magulang niya ay hindi sila naniwala. Akala nila ay bunga lang ng imahinasyon ng bata yung duwende. Pero may mga pagkakataon daw na nahuhuli nila si Ria na may kausap sa kwarto. Tuwing tatanungin nila kung sino ang kausap niya, ay sasabihin ni Ria na si Lakay. Doon na raw sila kinabahan. Baka na nga may duwende na bumibisita kay Ria. Pero dahil hindi naman daw sila ginagambala ng duwende, ay hinayaan na lang nila. Hindi nila alam na sa bawat kwento ni Lakay may mga mensahe na para sa kanila, na parang sinasabi na kahit anong gawin nila, may mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Hanggang sa isang araw ay lumabas si Ria mula sa kwarto niya at nagkwento tungkol kay Lakay. Ayon kay Ria, isang araw daw ay nag-iisa siya sa kwarto niya. May sakit siya noon at nag-aalala siya dahil ang buong pamilya niya ay nasa labas ng bahay at may inaasikaso. Pakiramdam daw ni Ria ay pinabayaan na siya ng pamilya niya. Dumating daw si Lakay at tinanong siya kung ano ang problema. Sinabi ni Ria ang nararamdaman niya. Sabi raw ni Lakay ay may kwento siya para kay Ria. May isang kaharian ng mga duwende na nagkaroon ng matinding tagtuyot. Halos wala ng pagkain ang mga duwende at ang mga pananim nila ay isa-isa nang namamatay. Ang hari ng mga duwende ay nag-alala para sa kanyang mga nasasakupan. Kaya nagpunta siya sa mundo ng mga tao at naghanap ng makakausap. Nakita ng hari ng mga duwende ang isang magsasaka at sinabi niya ang kanyang problema. Nakiusap ang hari ng mga duwende na tulungan siya. Kapalit ng tulong ng magsasaka ay bibigyan niya ito ng kayamanan. Pumayag ang magsasaka at pinayagan ng hari ng mga duwende na kunin ang lahat ng prutas at gulay na makikita niya sa kaharian ng mga duwende. Inuwi ng magsasaka ang mga prutas at gulay at nagulat ang pamilya niya dahil hindi nila alam kung saan niya nakuha ang mga iyon. Kinuwento ng magsasaka ang nangyari at natuwa ang pamilya niya dahil sa kayamanang makukuha nila mula sa hari ng mga duwende. Kinabukasan ay bumalik sa kaharian ng mga duwende ang magsasaka at nakita niya na ang mga puno ng prutas at gulay ay puno na naman ng bunga.
Kinuha niya ang mga iyon at tuwang-tuwa siyang umuwi sa pamilya niya. Pero nagulat siya dahil ang anak niyang lalaki ay nag-aagaw buhay na. Dinala niya sa manggagamot ang anak niya at nalaman niya na ang anak niya ay nagkaroon ng matinding lagnat. Dahil sa mga prutas at gulay na nakuha niya sa kaharian ng mga duwende, ay napagaling niya ang anak niya at nabigyan pa ng pagkain ang mga kapitbahay niya. Nang sumunod na araw ay bumalik siya sa kaharian ng mga duwende at ganun na naman ang nangyari. Ang mga puno ng prutas at gulay ay namumunga na naman. Kinuha niya ang mga iyon at umuwi, pero ganun na naman ang nangyari. Ang anak niya ay nag-aagaw buhay na naman. Naulit pa ng ilang beses ang pangyayaring iyon hanggang sa mapansin ng magsasaka na ang anak niya ay unti-unting nanghihina. Nangamba siya na baka tuluyan ng mamatay ang anak niya, kaya kinausap niya ang anak niya at tinanong kung ano ang nangyayari dito. Sinabi ng anak niya na tuwing aalis siya ay sumasama ito sa kanya sa kaharian ng mga duwende, pero hindi raw siya nakikita dahil nagtatago ito. Ang anak niya pala ang dahilan kung bakit namumunga ulit ang mga puno ng prutas at gulay sa kaharian ng mga duwende. Kaya pala nag-aagaw buhay ito tuwing umuuwi siya. Dahil sa nalaman niya ay kinausap niya ang anak niya at sinabing hindi na ito sasama sa kanya. Pero hindi nakinig ang anak niya at sumama pa rin ito. Nakita niya ito at hinila pa uwi. Pero huli na dahil nag-aagaw buhay na naman ito. Sa pagkakataong iyon ay hindi na napagaling ng magsasaka ang anak niya at tuluyan na itong namatay. Nagtaka si Ria kung ano ang ibig sabihin ng kwento ni Lakay. Sabi raw ni Lakay ay hindi na mahalaga kung ano ang ibig sabihin ng kwento. Basta ang dapat tandaan ni Ria ay ang sakripisyo ng anak ng magsasaka para sa mga duwende. Paulit-ulit na kinuwento ni Ria ang kwento ni Lakay sa pamilya niya. At unti-unti nilang nare-realize na parang may gustong iparating si Lakay na hindi lang basta kwento ang mga ito. Kaya naman naalala nila ito ng mabuti at naikwento sa amin. Hindi lang daw isang kwento ang sinabi ni Lakay kay Ria. Marami pa at lahat ng iyon ay may kinalaman sa kalagayan ni Ria. Halimbawa ay yung tungkol sa isang prinsesa na nagkaroon ng matinding sakit. Dahil sa sakit ng prinsesa ay nagmakaawa ang hari sa mga diwata na pagalingin ang anak niya. Pumayag ang mga diwata pero kapalit ng pagpapagaling sa prinsesa ay ang pagkatuyo ng mga halaman sa buong kaharian. Pumayag ang hari at gumaling ang prinsesa, pero dahil sa kawalan ng mga halaman ay nagutom ang buong kaharian at namatay ang prinsesa dahil sa gutom. Isa pang kwento ni Lakay ay tungkol sa isang matandang babae na may anak na mangingisda. Isang araw ay nagkaroon ng matinding bagyo at nawala ang anak ng matanda. Nagmakaawa ang matanda sa mga diwata na ibalik sa kanya ang anak niya. Pumayag ang mga diwata, pero kapalit ng pagbabalik ng anak niya ay ang pagkawala ng mga isda sa buong karagatan. Pumayag ang matanda at bumalik ang anak niya. Pero dahil sa kawalan ng isda sa karagatan ay wala na itong mahuling isda. Naghirap ang mag-ina at kalaunan ay namatay sa gutom. Marami pang kwento si Lakay kay Ria at lahat ng iyon ay may simbolismo. Sa bawat kwento ni Lakay ay unti-unti naming nare-realize na ang ibig niyang sabihin ay may ginagawang sakripisyo ang mga magulang ni Ria para sa kanya. Pero kahit anong sakripisyo ang gawin nila ay wala rin itong patutunguhan. Dahil darating din ang oras na mawawala si Ria, ang nakakatakot pa ay habang tumatagal ay nagiging madilim ang mga kwento ni Lakay. Halimbawa ay yung tungkol sa isang batang lalaki na naglalaro sa gilid ng bangin. Nahulog daw yung bata sa bangin at namatay. Pero dahil sa pagmamahal ng mga magulang nito, ay nakiusap sila sa mga diwata na buhayin ulit yung bata. Pumayag daw yung mga diwata, pero ang kapalit ay ang buhay ng mga magulang ng bata. Nung buhayin daw yung bata ay hindi na ito katulad ng dati. Para daw itong bangkay na naglalakad.
Nung tanungin ng mga magulang kung ano ang nangyari sa bata, ay sinabi nito na nakikita pa rin niya ang katawan niya sa ilalim ng bangin. Nung puntahan ng mga magulang yung katawan ng bata, ay nakita nila na sila ang nakahandusay sa ilalim ng bangin. Nung marinig namin ang kwento ni Rhea tungkol kay Lakay, ay nagduda kami na baka nga may duwende na bumibisita sa kanya. Dahil sa murang edad ni Rhea ay imposible na makaisip siya ng mga ganoong kwento. Ang huling kwento nila kay Rhea ay tungkol sa isang batang babae na may sakit. Nagmakaawa ang mga magulang ng batang babae sa mga diwata na pagalingin ang anak nila. Pumayag ang mga diwata pero kapalit ng pagpapagaling sa bata ay ang pagkawala ng lahat ng mga pananim sa buong bayan. Pumayag ang mga magulang ng bata at gumaling ito. Pero dahil sa kawalan ng mga pananim sa buong bayan ay nagutom ang mga tao. Naghirap at nagutom din ang pamilya ng bata. Dahil sa gutom ay nagkasakit ulit ang bata at namatay. Nung ikwento ito ni Rhea sa mga magulang niya ay nagulat sila. Dahil sa tingin nila ay parang nagpaalam na sila kay Rhea. Dahil ang kwento niya ay may kinalaman mismo kay Rhea, hindi nga nagtagal ay pumanaw na si Rhea at sa mga sandaling iyon, ramdam na ramdam mo ang bigat ng pagkawala niya sa puso ng pamilya niya na parang may nawala ring bahagi sa kanila. Malungkot ang pagkawala niya pero dahil sa mga kwento niya tungkol kay Lakay ay naging mas madali ang pagtanggap ng pamilya niya sa pagkawala niya. Alam nila na kahit anong sakripisyo ang gawin nila para kay Rhea ay wala rin itong patutunguhan. Dahil nakatakda na siyang mawala. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin namin si Rhea sa pamamagitan ng mga kwento ni Lakay na para bang naging bahagi na ng kasaysayan ng nayon namin at patuloy na nagbibigay ng aral sa bawat nakakarinig. Pinasapasan na namin ang mga kwento na yon. Pero syempre, sa tulong na rin ng nakatatandang leader ng nayon namin. Dahil hindi namin kayang tandaan ang lahat ng kwento ni Lakay. Nag-iwan din ng bakas si Lakay sa bahay ni Rhea. Sa ilalim ng kama ni Rhea ay may maliit na bunton ng lupa na amoy lumot. Sabi ng mga magulang ni Rhea ay amoy na amoy daw nila ang lumot sa kwarto ni Rhea. Kaya alam nila na nandoon na naman si Lakay. Sa kwentong ito natutunan natin na ang sakripisyo ay may hangganan at minsan ang kapalaran ay hindi natin kayang baguhin. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan minsan ang mga kwento ay hindi lang basta kwento. Baka may duwende ring bumibisita sa inyo.